Ano sa Bible? 2 Thessalonians chapter 3 verse 10. Basa na ko siya. Okay. Even when we were with you, yung mga apostoles, no? This we commanded you. Ini amo yung gisugo sa inyo, that if any would not work, bisan kinsa nga dili mulihok di mo trabaho, neither should he eat. Klaro ba? Bisan daw ang dili daw mulihok, ang dili mo trabaho, dili na sila pagkaon. Yung pagkaon, gawa ang kagihimo para sa iya. Dapat natin i-work. Amen? Ang tawag ka na standard na siya. Standard. Requirement na siya. Aron na magkakaon ka, malalimot. Trabaho. Requirement na. Dili pwede nga imo siya ilagyo, kunya magbuhat na dili. God is just. Yun ang Bible. So dapat, kung nakakay gitiguha, nakay desire, nakay pangayon sa Ginoo, nakay dreams, nakaboto nimo, malipaya siya. Kaya tag-iya sa kumpanya, malipaya. Di pag-iya sa itong kumpanya. Dili si pastor. Nahulog naman ni si pastor, manager, nag-marriage lang diya. Pero kita talang mga magbubuhat kita sa iyong kumpanya. Siya ang tag-iya sa kumpanya. Ako, magbubuhat yapon ko. Kamo na magbubuhat yapon. No? Pariharata giluwas sa Ginoo sa iyong rasyo. Pero gusto nimo na ang Diyos muhatag sa imong kinahanglan. Gusto nimo nga mahimo ni siya. Here's the perfect guide to Israel. Number 1. In John chapter 15 verse 7. Ano ang standard ha? Standard and requirement. 7. If ye abide in me, because si Jesus Christ, if ye abide in me, and my words abide in you. Kung ikaw magpabilin daw sa Ginoo, o niya ang pulong niya magpabilin sa imuha, huwag pasabot ginabuyo, ginahimo nimo, ginakinabuhi nimo ang pulong niya. Ye shall ask what ye will. Makapangayo ka, bisag unsa. Di ba ka na unlimited ba yan ha? Kung atong sabton, unlimited oy. Kung magpabilin ka niya, o ang pulong daw sa Diyos magpabilin nimo, in other word, ginakinabuhi nimo. Gina-apply nimo sa imong kinabuhi. Kung nabot pasabot anak, my words abide in you. Now, ye shall ask what ye will. Makapangayo kami sa kunsa. And it shall be done unto you. Pero kasagaran sa mga Kristohanon, gusto mo niya nga maka-ask lang. No? Niya gusto din mo provide ang iyang will. No. Ayaw kalimot. Ayaw putla ang versikulo. Ang Bible nagsulti, if, that is conditional. Sa ako. O ang pulong nako magpabilin sa imo, magpasabot imo gikinabuhi ang giingon niya. Ano siya ng conclusion? Dili siya tas condition. If dili nga na pulong sa Ginoo. Bisan unsa nga kahimtang mo engage mo ka business, ayaw kalimot nga ang customers or ang mga clients nga magpadala na ang Dios. Alam? Nga aron mahimong maghatag sa imong gain tungod kay nakay business. Ang Dios may maghatag anak tanan. No? Pero iyon ang pulong sino, kung magpabili daw ka sa ako, pulong magpabili nimo, but pasabot gikinabuhi nimo na siya kay nagpabili mo ta sa Ginoo, makapangayo kami sa unsa. Then ato makita maigsoon sa verse 7 ingon ang pulong sino, ye shall ask what ye will. Ang pinaka standard diha o ang requirement kanang if ye abide in me and your words abide in you. Ang pinaka the best diha kung gihimo nimo ang requirement ug ang standard. Usunod na dahil nag-isog kita sa Ginoo. Kaya naman, saad na sa Diyos kung imong buhaton ang kondisyon. Amen? Now, sa dihang magpabiling ta sa Ginoo, unya, ato siyang sundon. Sa mga anak, kung nagsunod ta sa kamungtong sa Diyos, going to church, na sa pulong sa Ginoo, Hebrews 10:25. Ang pagsimba daw, iman po siya, balang palagtigo na, ay, isa required. Na kana, kung magpabiling ng pulong sa Diyos na sa imo, ha, musim, bagi-ka, bisang pagwala kay kauban. Kay individual man eh. Amen? Dili man abay family. Dili ka nag-isulti sa Ginoo, individual lang. Kung ikaw magpabili na ako, dili kung kamo magpabili sa lima, dili, individual na.
Kaya nga naman, ang kaluwasan individual, ang just judgment is individual, ang atong gitawag awarding is individual po. So kung magpabili daw ka sa iha, kunya, ang pulong sa Diyos, pagpabili nimo kung pa sa timong kinabuhi, iyon po sa makapangayo ka sa bisan ng isa. So, pag di mo na Ginoo magsimba, o simba, gid ka, kay nagpabili mo ng pulong sa Ginoo sa imo. Nagpabili ko sa Diyos. Amen? Pag mga Ginoo na Ginoo nga, you need to give your tithes and offerings, iyahan ang sulti. Kung nagpabili ka na sa Ginoo, kay nagsalit ka ng Ginoo mo provide sa imo, ikaw muhatag sa ginansa sa imo mga baligyaonon o sa imong trabahon, mga igsoon nga ng pulos siya muhatag sa imo tanan. Ang tanan nga puhunan nato mga igsoon gikan gyapon sa Ginoo. Nga naman pastor, ako man ni kwarta. Kalimot. Ingon ang Bible siya naghatag sa imo kaalam, kusog, kahibalo, everything. Kung wala kay kusog, wala kay kaalam, wala kay kakayahan, may igsoon dili ka maka-earn of money. Pastor, mag-drive na mo siya. Kaya, masakit ka. Kaya wala kay may lawas. Maka-drive na ka. Amen? Na, magkatrabaho na ka. Kung na kay ibate. Sabi na, malumpog na ka sa balik. Wala. No? Kuhaan ka sa Ginoo kahibalo. Wala. Dili ka mo. Sa iya sa Ginoo na tanan. Pero gusto sa Ginoo nga malipay siya sa imo ng strategy na nagsunod sa kabulong niya. So, naka-earn na something, pastor, ang akong abot karon 5,000. Ay, praise God po na. Oh. Ang kalipay sa Diyos diha, kay ang ihang tithes and offering iya na. Mo na liso na imong ipugas. Liso na nga ipugas. Kaya kung dili ka maghimo na, iyon ang puno sa Ginoo, mangayo lang ka, na namay saan ang Ginoo na, kung maghatag tayo sa offering, namay saan ang Ginoo na. Ang saan sa Ginoo, ang condition buhaton nimo. Sa Ginoo, kung ihatag nimo tayo sa offering, yun ang puno sa Ginoo, mabrihan kang tapuanan, kung gusto mo, anan resort. Pero kay tanawa mo na sa Ginoo, yung muna-una kasing-kasing, maayon lang tapos, iampo na ito ni pastor. Eh, pag naana, kay dili mo kamuhin mo, dili mo si pastor ang gansya na, ikaw mong yapon. Nagtrabaho na ka, kung na trabaho, o, dili mo mutana sa Ginoo, dili mo mutana si pastor, pilis-pilis mo. Alito na sa Ginoo, pag ginabuhin lang mo na sa Ginoo, kaya kung kabuto sa Diyos, maling pag ginagino, panalangin na din mo. O, noonid na ngayon ka, pastor, akong sinunod na 50,000, noonid na. Pero musulti ka, that's fine. Di po kung mga yun mo, ako magwalay lang po. Kung si kabuto sa Diyos na naman, aron na, mag-enjoy mo sa blessings. Nakulong niya magpabilin sa iba, ingat na po sa kinabuhin mo, dili, ibig sa mga tagal sa offerings. Kaya nga naman, nagkinabuhin ko kasi Ginoo. Amen? That's standard. Standard and requirements. And isir ka na, ye shall ask what ye will. Buhat sa condition sa ibabaw. No? If ye abide in me, and my words abide in you. Yun ang follow sa Ginoo. No? Going to church, tithing and offering, ewan ka naman ang tithing is not giving. Ihan na sa Diyos. Wala kayo dihatang, iuli lang din mo. Ang iyong pag-ibig. Sabta na ito? Required ba yun na? Yun ang follow sa Ginoo. Dili na siya kung sa required na yun ang follow sa Ginoo. So requirements ni mo na, aramaan ko na ni mo ang tampuanan sa kalangitan pag-apray na. Iyahan ang suot, iyan na saan. Then praying. Dili na siya ang pag-ampo. Ganyan naman, ingat na po siya kung magpabilin ka sa iyaha, o niya ang pulong niya magpabilin sa tuwa, usap na sa Ginoo, pray that you may enter not into temptation. Subo na sa Ginoo, ang iyang mga katawan, dapat pag-ampo na siya. Dili ka Maria, dili ka San Jose, dili ka gato sa Ginoo, dili ka sa utang ato sa Amahan, in the name of Jesus Christ. Amen? Pag natin mga problema kayo na nangasakit, dito magpatutwa itong lagulpo sa diya. Kaya labaw mo na ka magkasala, huwag na maluwas niya. Doon ka, ikaw luwas, doon ka sa maluwas. Yung pataglagan na rin ka mo, gibuyagan rin ka. Adoy, bighangan ka uto. Bighangan ka uto, higit. Wise. Kung ka na, magpabilin ka sa Ginoo, ang atong pagsalig niya sa Diyos, may isor, muna akong isor sa inyo ha. Bisan pag, yun niya, walay pasalig ang Diyos niya, na kung mag-faithful ka sa Ginoo, di kita mga matay. Wala. Kaya bisan ang mga faithful na naguna na to, nahimro sa cloud of witnesses. So muna ay malatian na to, na yung mga kahimtang mitabo, maisod under control na sa Ginoo.
Namatyan may anak, si TJ, namatay, and my words abide in you. Wala ang pulong sa Ginoo. Magkapangay ka sa puso sa Ginoo. Pero sa panahon na itugod sa Ginoo, salamat. Pag dili po itugod sa Ginoo, na purpose ang Ginoo lain anak sa imo Ginoo. Kung dili na itugod ang imong gusto. Ano man, ay kalimot, kita, wala ta kabulo sa unahan na to. Mga pagkita, pero ang Diyos sa sayo na daan sa itong unahan. Pinalangga mo ta kay mga anak ko, hindi siya gusto mamagalaot ta. So, dili mo patigay mo ta katong Ginoo. Amen? So, going to church, tithing and offering, dinalisod, and praying, dinalisod, kung magpabilin ta sa kabubuton sa Diyos, at ang pulong sa Diyos magpabilin na to. Giving, no? Kanang mutabang ta sa mga bunaton, kung sa mga trabaho na to diha, no? Na mga, itawag natin kay balay, kung tinabangay ta, repression ng Bible, no? Then, He will do it unto us. Iyon ang pulong sa Ginoo. That's in verse 7, in chapter 15, verse 5. Na kung atong tanaw ng mga igsoon, kining mga butang nalagkog lang sa usa ka pulong. Obedience. Amen? Kaya kung nakakay obedience may igsoon, wala kang problema ang magsimba. Ingon ang pulong sobrang putigo, publiko. Naagi ka sa simbahan ting simba, no? Panahon natin panghatag sa tithes and offering, kana kay obedient man ka, gatag ka sa tithes and offering. Kana businesses, ako nag-studyhan po, na may kantin po sa eskwelahan. Gi-require mo muna sa dipin. Nagsubig lang sa isang kapulong. Obedience. Amen? Na ako yung mga farm, na ako yung mga kwan sa mga, ayaw mo kalimot, na ang portion ng Ginoo niya, na ikalipay niya sa mga. Pag imong buhaton, magkapalipay ka siya. Buuan ba yung gagawang panalangin? Amen? Dahil mo tala sa mga pastor. Makita na to sa John chapter 14, verses 1 to 14, ang ikalawa. Ang perfect guide to make it real. Nag-isulti sa Ginoo, whatsoever you shall ask the Father in my name, no, He will give it you. Ingon sa atong libasa kagaya ng John 16, verse 22. Dire, ano siya ang guidelines, ang standard o ang requirement sa Ginoo na aron mahimo mahatag sa imuha kining mga butanan. Na may condition, yun ang pulong sa Ginoo. There is a verse 11, chapter 14, yun ang pulong sa Ginoo. John 14:11 to 14, ang ikaduha. No? Believe me that I am in the Father. Ino sa Bible. The Father in me. Dapat ikalipay mo na siya, musta buto ka nga si Jesus Christ nasa amahan. Kung ang amahan na kay Jesus Christ. Doon pasabot, dili ta maglibungan na siya o ang iyang amahan usahan. Diyos lang na pareho sila, no? Pero lahi lang sa persona. Or else, believe me for the very works sake. Verse 12. Ino sa verse 12, verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, no? Kato daw nagtuo ang Ginoong Hesus or nagsalit ng Jesus Christ, the works that I do, shall he do also. Ang buluhaton daw naghihimo ni Jesus Christ, diri sa kalibutan, ginahimo ko anang magtutuo niya. Mga Christians na, ang magpasal to, the works that I do, shall he do also. And greater works than this shall he do, because I go to my Father. Mas taas pa yung panahon diri kaysa gihimo ni Jesus Christ. 3.5 years lang siya diri. Ikaw mag-exist ka, for example, 50 years. Mas taas pa yung gihimo sa iyong trabaho diri kaysa iyong panahon diri sa kalibutan. Diba? Mga greater works na nahimo pa rin mo kaysa iyong panahon diri na 3.5 years lang. Ganon sa verse 13. And whatsoever ye shall ask, ayaw kalimut ha, adisir ang 13, 9, 12, 11, kadaguna. Condition to siya. Isa. And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do. Yung si Jesus Christ, no? That the Father may be glorified in the Son. Sa diha, na imo ng bimuon ng mga butang sa 11 o 12, itong ihimo ni Jesus Christ niya, imo ginahimo po diri sa kalibutan, iyon na po sa makapangayo daw ka, sa bisan unsa sa ngalan niya. Kunya, buhaton niya na, aron daw nga, mahimaya ang amahan diha sa iyaha, iyon na anak. Verse 14. Pag-abot sa verse 14, if he shall ask anything in my name, I will do it. Kung mag-memorize lang ka ang versikulo, wala ka magbuhas condition na po, nagpakauwaw lang ka. Wala kang anak sa inyong balay, no? Anak ka sa inyong ginigana sa inyong balay, na bisag sugoon, intaon ka manghugas ng plato, bisag manghugas, at ini manglimpyo na lang, magsilhig sa palikod, nililigi ka mong sugot. O
Una wala ka man nara may project man nara may amutan man nara may kon bayro na man wala ra ko ilod ma wala ko na pagkauwaw ni mo ano pa. Amen? Pero sa atong balay, mag-imo ta sa mga trabaho, bisa patingaling dili ka magsaba, nga lagi na lang kag-load. Bisa lagi na lang na, mangutaray dili ka na sa mga, wala may bayron sa inyong balay, asay sa skilahan. Alam may project man, ay paano na, walang pusa na nakayo ng mag-imo ang ginikanan, kay ilan ang responsibilidad kung nakapalipay pagkita sila. Amen? Ang Diyos, ingon po niya na. Siyempre, muhatag yun sa mga anak mo ta. Pero damor nga malipay ang Ginoo mag-fulfill sa imong desire, tungod kay nga naman nakapalipay ka. Nga naman gihimo nimo ang condition isulti niya sa 11 of Job. Ay la pangay sa Ginoo mao kay gihimo. Maghimo ta sa mga buta makapahimo sa Dios. Amen? Ikaduhang butang not only obedience. Diri nga portion ang standard and requirements diri may soul is service. Ngano? Kay ang soul winning, trabaho mo na sa Ginoo, dili sa kalimutan. Nakadada, galaka sa Diyos ng mga tao, di ba? Soul winning, di ba lang sa hindi mo kawan? No. Isa ka sa kami, hindi mo kasunod sa puno sa Ginoo. Ang soul winning, dili kong schedule day lang. Kaya yun po siya, you can preach the word season, in season, and out of season. Di ba? Pwede ka mag-soul winning, bisag wala ka magkakauban sa grupo na ako maglakaw. Pwede ka mag-soul winning, ay. Ang pinaka-importante rin, nagkapil ko sa winning. Labi na na grupo, mag-uwag na, nag-schedule na itong sa winning, visitation. Kaya ko pastor, amen, kinaganta. Tapo kayo ng mga saksi, wala ka na silang siguro. Dapat mga mo lang sa winning. Nga, sige pa kayo sa Ginoo. Mga igsoon ang kondisyon, yun na po lang sa Ginoo service. Mag-service yun ta, sulit ta. Ano, parang tatanan mga utangan, ano mga tao na nagpalimot sa tuwa. Utangan ta, ganun utangan, tungod kayo sa pulong sa Ginoo. Dapat kita, magkabayan ta, kung sulti ko ta sa uwan. Amen? So, inano may song, makapangayo ka sa Ginoo, saan nyo na sa Ginoo, magkabisa doon sa inyong pulong sa Ginoo. Pag-limited siya, unlimited na siya. Pero, nag-kondisyon. Alisir kadawaton sa kumpanya, mapasa din sa kagresyon eh, data, no? Everything ang dito na, tanong na agayan, unahin ka. Unahin ka, wala ni sweldo na. Pero merong adlaw na yung muli ka kasunduhan na yun, mugastos sa gihapon ka. Plitinin mo, hindi tagakapoy, alin mo dito, kailangan sa inyong balay. Diba? Mugastos sa kauna. Alisir ka makadawat sa ibang wages at the end of the month. Is that the way, amen? Is part of your service. Amen? Inviting people is part of our service. Discipling people, that is a kind of service in the Lord. No? Pag-disciple ka, pag-imbita ka mga tao para sa Ginoo, aron magkasabot sila sa pulong sa Ginoo. Dadon mo sa boundary, ibo mo ng merit. Pag nasave na siya, kay mudawat ko sa kinakasabot siya, ibo ko ng reward. Wala problema. At least gahimo ka sa imong servisyo diha sa Ginoo. No? Investing. Oh, this all needs service. Kanang atong ipanghimo financially, tabang taon sa mga bulaton, mga ginagmay mga bulaton niya, mga gitabang na to, pila ka piso, pila ka libo, itong gihimo niya para sa bulaton, may so ang term na investment in the Lord. Investments in the Lord. Kung na ay mga bulaton na mag-una-una yung mag-invest, kaya nga naman, anisir ko kung kumpanya sa uwan, ako mismo muhatag ikulaan, kaya nga naman, araw dili ko gansi. Standard and requirements, a perfect guide to make it real. No, aron ma-realize na sa kinabuhi na to, magkapangayot na sa Ginoo sa gunsa. So, diyan ka mo, na ay, sa Ginoo, yun po siya, I will do it, yun po siya, serve the Lord. Sa iyong obedience, ayaw kalimot, na naka-anggulo ko diha ang atong pinang Kristo kanon, ang pag-alagad sa Diyos. So, win souls, no? Involve soul winning. Abi naman na sa Great Commission. Nag-invite ka mga tao, abi na sa Great Commission. Wala kayong panahon na magsulti. Dadalawa sa simbahan. Kaya sa simbahan, magkano mo pinaspulong sa Ginoo. Pag naluwas mo siya, imo mo ng merit. Diba? O niya, pag naluwas, i-disciple siya. Imabuta pa rin mo, parehapon sa imo, nga mag-ibitan na po na sila sa upan. O di daghan ang mga luwas, tungkol kayo na yung mga tao nga, nag-take care sa ina.
Amen? That is service. The number 3, before I close, Matthew 21 verse 22. Matthew chapter 21 verse 22. And all things whatsoever ye shall ask in prayer. So ato yung pinanong sa Ginoo ang atong mga kinahanglan. Sa diha mag-ampo daw higi, lain mo nang madawatan. Ye shall receive. Yan ang Bible. So magkuyog yun na siya. Gusto ka o kadaugan, iyan po so maglihok yun ang pagtuo. Dili yun pwede nga, mangayo ka o niya, wala ang pagtuo. Dapat na anak naglihok, buhay nga pagtuo na siya. Kaya nga naman, kung wala'y pagtuo, imposible daw mawalipay ang Diyos. Ingon sa Hebrews chapter 11 na, 11:6, di siya, without faith, it is impossible to please Him. Para ba, amen? So dapat, sa dihang mangayo ta sa Ginoo, palihok ka ang pagtuo. Dapat buhay na, malaglihok ang pagtuo. Ang problema niya, kaya mo pagpangayo sa Ginoo, pangalihok mo man na, pag-ampo man na. O kita lang, muhangyo ko ninyo, mas mayo maka-join pinong tabo. Not only ka nagsimba, Domingo sa buntag, Domingo sa hapon, apil po doon taong prayer meeting. Amen? Prayer tayo man nato na siya nakagulong prayer time. Diba ka ang iyong pag-ampo, ay mong awalang po anan, maapil na siya sa pag-ampo dyan, kinasing-kasing. Not only cordial, but sincere. Kung saan ang sincere, kanang tinun-anay yun, sincero, wala atik-atik. Una tayo nag-ampo ka, tungod kay imong gisaligan, you are hopeful, malauman yun ka. Kanang mga butang nga may so, nalambigit na sa usa ka pulong, ito ang confidence. Amen? E kung cordial ka may soon, niya sincere ka, niya hopeful ka, that means you are confident. So malambigit ang pulong na sa word confidence. So you have this obedience, you have this service, and then you have this confidence. Amen? Then the last one before I close. Tapos na ta. Luke 11:9. This will be the last verse and the last point before I close. Yung sa Luke, and I say unto you, og ako mag-ingon kanyo pangayo, and it shall be given you. Now, pangayo mo, tagaan mo, seek, pangita ka mo, and ye shall find, o makakaplak ka mo. Na, tuktok mo, and it shall be open unto you. Kini siya ng mga sequences, maigsoon. You are asking, seeking, and knocking. Maigsoon, kung iyong sakton, maigsoon, sa usa ka pulong na kinahanglan siya endurance. Kaya dili ba sa pagpangayo nimo, diha-diha dahil tagaan ka ultimatum, digihoy, na ipanahon nga pahulaton sa kasaunahan. We need endurance. Kung saan ang endurance? Lahutay. Ang lahutay na kinahanglan siya o kanasi, kung dili ka mo kanasi. Natay obedience, natay service, we have this confidence, but we need this endurance. At ayun, no? Ayaw pagunong. Basta nagsimba naman ko. Niya, sa isang katuig, kanto na pumadlawa. Ayaw, padayon. Advisor ta makapangayo sa bisan unsa, na confident ka anak, no? Mamatag sa Ginoo. Kining upat magboyo yun na siya. Una, ang obedience. Sunod ang service. Kaya sa papamuhat sa Ginoo. Sunod ang confidence. You are praying with believing. That is confidence. Then number 4, endurance. Lahot tayo. Maikson, kung atong panahon na, sa elementary o sa secondary, kung panlitan si Micah, damor pag unsa pa'y mahimo pagindi mo sa unahan, aron malipay ang Ginoo, aron damor nga ihatag pag sa Ginoo ang dugang pang mga danggo nga imong gitinuhan. Ang requirements sa Ginoo nga aron makapangayo ta unlimited. Bisa pag nakabalo ka ni karon, kung wala ko maluwas, then sige ako ka. Ngano? Kay ang kaluwasan, mo man ang makapamulag kanimo malay pero. Kung si Jesus Christ gihatag karon ingon nga manluluwas, wala nimo madawat. Bisa pa kapila ka musimba sa Bible Baptist. Bisa pa kapila ka magpabaptize sa Bible Baptist, wala ka makaangkon ng kaluwasan. Pinahig ka Jesus Christ, use Christian. Pero kung nadawagan mo si Kristo yung personal luwas, ang ayan yung kamuhimo ani, muobegas ka bubot niya, o niya, musunod ka sa kabubot niya sa pagsunod sa servisyo, no? Muserve ka sa iya, niya, muhimo maampo ka, o niya, masaligon, that is confidence, niya, mulahotay niya sa kabubot sa Diyos, kana angayan ka kay luwas.